Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Muli ay samahan nyo kami sa aming ginawang pamamana ngayong araw kung saan mayroong mangyayari sa laot na hindi natin inaasahan at nagdulot sa atin ito ng pagkadismaya. Kaya samahan nyo kami sa buong kaganapan sa laot. Let's go. Poblasyon, ikaw taga saan ka? Good morning mga kaspiro. Panibagong araw na pamamana namin ni Dudoy. Nagitang hali na, alas 9:30. Napakalamig kasi ng dagat at napakalakas pa rin ng amihan. At kaninang umaga mayroon pa akong ginawa dito sa bahay na dudugtungan ng kusina para kung sakaling may mga bisita tayo, medyo maluag-luag na. Let's go. Let's go. Malayong spot sana yung prospect kong puntahan, pero nung nagbibiyahe kami ay meron kaming nadaanan na hiwalay na bahura at medyo malinaw naman ito, kaya nagdesisyon kaming subukan dito. Habang papailalim na ako ay meron na ako nakita ditong Barchi Coral Trout na possible na maging target natin. Hindi ko lang napansin na mayroon pala itong katabi na green grouper. Dahil naka-target lock na tayo ay hindi ko na sinayang yung pagkakataon. Labo na lang yung natira kung saan nakadapa kanina yung green grouper. Sayang. Pero okay na rin ito kahit papaano ay meron din tayong nahuli. At sa sobrang lapit nga ito mga kaspiro ay tinagos pa pati yung bato na nasa likod niya. Ito yung mahirap kapag sulit yung bato na tinatamaan ng ating chop dahil pwedeng mabali ang dulo nito o kaya naman ay maging mapurol yung ating talim ng pana. Ang kagandahan lang ay malambot ang bato na yun kaya hindi tayo nahirapan. One way yung ating ginagawang paglalangoy mga kaspiro, kaya naman tinutuhog ko na lang yung ating nahuling isda. Dito nagdiretso na muna ako dito sa parting panganto na ito dahil dito ako madalas na nakita ng mga red snapper. Katabi lang ito ng bahura na pinunduhan ng bangka. Meron na akong dinampasan na dalawang Barchi Coral Trout. Tiningnan ko na muna dito sa may bandang unahan kung mayroon nga talagang red snapper na nakatago sa may makapal na banawag. Pero nung wala na, ay binaling ko na sa kanya yung ating pana. Ito yung ating naging pangalawang isda para sa araw na ito. Isang barchik ulit. maganda yung pagkakatama ng isda natin, hindi nakakilos.
salamat sa pana ni Sir Darius Pamandico Pistejo and family. Shout out po sa inyo. Talagang napakaganda ng pana na ginagamit natin. Kahit na pelagic o territorial man ay hindi tayo nag-aalangan na panain ito. Marami sanang mga isda dito mga kaspiro na pwede mapana. Kaya lang, ang bahura dito ay pambihira lang luminaw dahil sa mga malalaking ilog na malapit lang dito. Ito yung ating pinakamalaking barchi coral trout na napana ngayong araw mga kaspiro. Spine shot pa yung pagpapatama natin sa kanya. At ito yung ating pangatlong isda para sa araw na ito. Next dive ay nagbakasakali ako na makapana muli, pero sa pagkakataong ito ay pugad ng mga pawikan o ng sea turtle yung ating nasumpungan. Ibinaling ko yung pana ko sa pinakamalaking pawikan mga kaspiro dahil akala ko ay pandawan o kubya yung nasa ilalim niya, pero nung klinaro ko ay napakalaking kimi pala o yung fish sucker, kaya hindi ko na pinana. Akala ko talaga kubya. Napakasarap kasi ng isdang kubya, halos magkakahawig sila ng lasa ng laman ng giant trevally. Sa area na ito mga kaspiro, napapansin kong paunti-unti nang lumalabo sa panganto, kaya umaangat na ako dito sa itaas na bahagi ng bahura. Sa ating pag-aambush ay mayroong lumapit sa atin na dalawang red snapper, at syempre pinili natin yung pinakamalaki at yun ang ating pinana.
Pagkatapos nito ay lumipat na kami ng ibang bahura mga kaspiro. Napakalabo na ng panganto kaya hanap naman tayo ng magandang spot. Ano sana? Sa bahura ng Pamalatan kami mga kaspiro pumunta kung saan madalas tayo nakakahuli ng mga golden trevally at mga king mac, pero sa pagkakataon ito ay merong nangyaring hindi inaasahan. Ha? Patay ako, patay. Patay ako, kina, patay. Patay ako, kina mo. Patay ako, kina mo, patay. Patayin mo. Patay ako, kina. Ano sabi mo, boss? Poblasyon, ikaw taga saan ka? Ha? Hindi kasi pulis na nagsabi sa akin eh. Ha? Ang sabi ng mga pulis, pag sila magbawal, pwede kami maniwala. Ayaw si Dancel, kailangan si Dancel. Kaya kami nagasiksi dito kasi sila mismo nagsabi sa amin. Pero hindi kami naga-illegal, boss. Pumana lang kami. Saka sa susunod, ayusin mo approach sa salita mo, boss. Huwag ka magsigaw-sigaw, pangit yan, kakarikon tayo. Sige, alis na lang kami. Kuhain mo din. Nakaka-istorbo ka ng hanap buhay, boss. Yung lobid, pakitagal sa ilisi mo. Lumipat na lang kami ng ibang area mga kaspiro, napakalakas din kasi ng agos at sigurado naman ako talagang gumawa rin ako ng paraan para malaman talaga ang totoo kung bawal nga talaga yung bahura na yun o hindi, dahil ang mga pulis mismo dito sa poblasyon Dumaran ay nagsasabi sa akin hindi bawal ang bahura na iyon. Nag-chat na rin ako sa SB member na si Edson Bual at nireply tayo ng sekretary niya na sasagutin daw nila yung tanong natin kapag nalaman na nila kung totoo nga bang pinagbabawal yon. Ganon din ay pumunta na rin ako sa agriculture bago pa mangyari ito. Nagkataon na wala doon yung kanilang head kaya hindi rin nasagot yung ating katanungan. Kaya pinahawakan ko na lang yung sinabi sa atin ng mga pulis na pwedeng sisirin yung bahura na 2 piraso sa gitna ng Pamalatan at ng mariyog-riyog. Ang masaklap pa mga kaspiro, ang nagpapaalis sa akin ay hindi taga Palawan, taga ibang lugar sa parte ng Manila, hindi ko na lang babanggitin. At parang ang dating sa akin ito ay yung West Philippine Sea at ng mga Pilipino.
na tayo mismo ay pinapaalis sa sarili nating teritoryo. Kahit na masakit sa loob mga kaspiro, pinilit ko pa rin magpatuloy para sa pamilya. Katanggap-tanggap sana yon kung maayos niya kaming pinagsabihan, kaya lang masyado siyang arugante sa kanyang mga pananalita. Nasaan na ba ako? At dito pala, nawala na ako mga kaspiro. Pagpasensyahan nyo na dahil talagang nakasama ng loob. May 2 pirasong baraka na pinagtiyagaan ko ng panain. Dahil pauwi na kami, ayos na rin ito kahit papaano, pandagdag na. Ito na po yung kanyang normal size, yung ganitong uri ng isda, hindi na lumalaki pa ng gusto. Ay, sa rito, walang ibang kita isda. Habang pabalik ako sa bangka, mayroon ako napansin ditong Oriental Sweet Lips na malaki na rin. Habang nire-retrieve natin ito mga kaspiro, ay meron ako napansin sa loob ng butas ng bato, nakakaiba. Kaya plano kong balikan pagkatapos natin ito ma-secure. Akala ko pugita mga kaspiro, nung mapansin kong plastic ay nag-unload na ako ng pana at sinungkit na lang ito dahil nakakasagabal ito sa tirahan ng mga isda. Dinala ko sa bangka at dinala sa tabi, tinapon sa tamang basurahan. Uwi ka na. Kaya rin si Dudoy, malapit na rin sa bangka.
Uwi na tayo mga kaspiro, alas 4:30 na. Minsan mga kaspiro, kahit na dihado tayo, ang importante ay lumalaban tayo ng patas at wala tayong nasasagasaang mga tao. Okay, ang ating blessing sa maghapon. Yun. Spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa tubig. Spearfishing live. Huwag pabayaan. 1.1 yung ating unang timbang mga kaspiro, at pangalawa naman ay 1.3, pangatlo ay 3.1, kaya nakabinta pa rin tayo kahit papaano ng kulang-kulang 800. Pinabenta na muna natin lahat mga kaspiro dahil yung indong na nahuli namin nakaraan doon sa previous video natin, sa mga hindi pa nakapanood, ay hindi pa nauubos at mayroon pang dinaing, habang mayroon pa rin natirang adobo, kaya naman yun lang muna yung aming inulam. Buka na kayo ko. Shout out si Mrs. Dol. Shout out, Insan, Judith Kiro. Wow. Kain tayo mga kaspiro. Hindi kami nagpaiwan ng ulam ni Dudoy dahil napakarami pang indong na natira. So, meron pang adobo. Ito naman yung dinaing kanina na binilad at pinirito ngayong gabi. Grabe. Parang lechon ang balat niya mga kaspiro. Ito. Sarap. Parang chicharon. Pasensya na po kayo mga kaspiro dahil bakat pa yung ating diving mask sa ating pag-shoutout. Katunayan, hindi pa ako nakakabanlaw. Kakarating ko lang ito. Magandang gabi po mga kaspiro. Pasensya na kayo kung medyo matagal yung ating upload dahil meron akong importante nilakad. Siyempre maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta at walang sawang panonood kay Romel Navarrete, Smiling Golden Retriever ng Paranaque, Danilo at George Prince Adalim, at kay Yapox TV, ganoon din kay Marcelo Bernaldez, Elmer Marcon, shoutout din kay Jmar Romano, at sa asawa niyang si Mira Flor Carabedo de Castro. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Ganoon din kay Renante Legas ng Saudi Arabia, Nixon Echon, Ronald Dimbudo, shoutout din kay Loria Vidal, Roberto Patalagsa, ganoon din kay Eric Esma, maraming salamat din. Ganoon din kay Binroyo, shoutout po, Joel Antonio, Modisto Paul, Bal Peña Florida, maraming salamat din. Kay Leonora Longkop, shoutout din. At Longkop family ng North Sagaray, Bulacan, maraming salamat din. Kay Rini Alisi ng Pasay City, Idi Muradas, Jupit Kahildo, Ginny Somo Ocrancodo, maraming salamat po ma'am. Arlon Pagal, Mauricio Puas and family ng Camiguin Island, ganon din kay Dinis de la Cruz and family ng Naay Cavite. At syempre kay October 30 at sa Tirado family ng La Paz Leyte, shoutout din kay Johnny J. 18 Nestor, ganon din kay Rapi Spear Fishing at Kasalong TV, kay Baby De Estro ng
Antipolo Rizal, maraming salamat po. Kay Dandan, shout out din kay Eduardo Yunson, Jewel Cedro, Tony Sa Arenas, Jason Alperes, Jonathan Recto, Fernando Lacasandeli, maraming salamat po. Peter Mansayon, ganun din kay Onisu Cauchela ng Paranaque City, maraming salamat po. Kay Nanay Ruby Channel, shout out din. Kay Ever Baet, ayan, maraming salamat mga kaspiro. Kita-kita po tayo sa sunod nating video. Ingat po tayo palagi. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin.